Dami. Dami. Nako. Yun. Ito naman po ay malinis dahil ito ay kumakapit sa puno ng mangga. Ito na po ang nakuha kong kurapdot or kurakding sa ibang lugar. Ayan na, madami. Hugasan nating mabuti. Super hugas. Hindi ito nakakabangag ano? Mushroom to. Kinakain talaga to. Pero ba ganyan parang nakadroga? Iba man yun yung ano yung mushroom na galing sa tae. Ito masarap to, malasa. Bata pa kami, nakain na kami ng ganito. Si nanay pag galing sa bundok, may daladalang ganito. Dati pati may tindang ganito sa palengke. Wala na. Ang gawin natin, lilinisin natin ang mushroom. Tatanggalin natin yung mga dulo kasi matigas yan. Mga ganyan po. Yung dulo, matigas ito eh. Tanggalin natin para hindi masarap siyang anuhin. Malambot pag niluto. So, ganun lang. Hugasan natin mabuti, tapos tanggalin yung mga dulo. Ganun ko lang siya lilinisin. Tanggalin ang mga dulo. Yan yung matigas eh. Nakatikim na po ba kayo nito?
Itong mushroom na ito, ang tawag dito sa amin ay kurapdot. Tumutubo ito sa mga puno ng mangga na yung natumba ng bagyo. Doon siya tumutubo. Actually, itong mushroom na to kahit walang lahok, malasa na siya. Matagal akong hindi nakakain ito. Last na kain ko nito nung maliliit pa talaga kami, mga elementary. Kasi yung nanay ko, pag pumupunta siya sa bundok, lagi siyang may dala nito. So, niluluto niya ito sa amin. Kaya alam ko tong mushroom na to. Kumbaga, na-miss ko lang kumain nito. Marami ito. Pwede itong ilahok sa dinuguan. Pwede siyang gisahin lang na may malunggay. Pero the best, yung gagataan mo siya na parang ang style ng pagluluto ay sa Bicol Express, yung maraming sili. The best ito. The best. Ewan ko kung merong ganito rin sa inyong sa lugar nyo. So, ganito yung hitsura niya. Oh. Ganito yung hitsura niya. Matrabaho lang po kasi isa-isa nating tatanggalin yung dulo. So, kung gusto nating kumain, magpakahirap tayo. Ganun yun. Ganon. Ang life. Ano na to wild mushroom to. Kapag tag-ulan lang, saka siya, marami tayong makukuha. Dito sa amin, halos everyday umuulan, wala nang tigil ng ulan. Kaya madami tayong nakuhang ganito. Actually, sa panahon nga ngayon, hindi na nila alam kainin to. Wala ka nang makikita ganito sa palengke. Dati noon, nung bata pa ako, may nagtitinda nito sa palengke. Ngayon, wala na talaga. So, yung mga generation ngayon, hindi na nila alam yung pagkain ng mga ganito. Actually, dito sa probinsya, simpleng buhay lang. Peaceful, and marami kang makukuha mga pagkain sa gilid-gilid. Ang problema lang natin ito, yung mga panlahok. Pero yung mga gulay-gulay, maraming makukuha. Lalo malapit na ang summer, marami nang tutubo dyan ng mga gulay-gulay. So, okay. Mamaya, lulutuin natin ang mushroom. So, ito pa lang yung aking nalilinisan. Oh. Madami pa akong linisan. So, mamaya lulutuin natin to. So, wait tayo, Magluluto tayo ng kurapdot. Ang lahok po niyan ay tinapa flakes. So, ilagay natin ang tinapa. Ilagay natin ang sibuyas at bawang. Lagyan natin ng asin at paminta. Lagyan natin ng paminta.
So, eto na. Naglagay tayo ng pangalawang gata. Merong sibuyas, bawang, paminta, asin, at yung tinapa. So, hintayin lang natin na kumulo. At ilalagay natin yung kurapdot. So, ito po yung kurapdot. Nalinisan ko na yan. Binabad ko siya sa tubig na may asin para matanggal yung mga dumi-dumi. Maraming beses kong hinugasan at hinugasan ko pa siya ng maligamgam na tubig. So, ito na po. Naglagay tayo ng pangalawang piga ng nyog. May sibuyas, may bawang, at nilagay natin yung tinapa. So, pakuluin nating mabuti bago natin ilalagay ang kurapdot. So, ito po yung kurapdot. Mushroom siya na nakukuha sa mga ito yung sanga puno. So, kumukulo na siya. Ilagay natin ang mushroom, kurapdot, kurakding. Tawag sa ibang lugar dito sa Bicol. Tinapa ang bangot niyan. Tinapa ang lahok. So, iga-igahin natin at pagkaiga, ilalagay natin yung unang piga ng nyog or yung coconut. So, ngayon, ilagay na natin ang unang piga. At hintayan natin kumulo at malesen yung sabaw niya. So, ayan, kumukulo na siya. Ilagay natin ang sili. Maraming sili. Kasi masarap ang maanghang. Tikman na natin. Sarap. Malinamnam.